Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong Flash Report! Flash Report!
Nako, sunod-sunod naman ngayong umaga pagtapos ng report kanina ni Edwin Duque na aksidente ng motorsiklo. Ikinamatay ng lalaki dyan sa Malabon. Meron ding aksidente rito sa area naman ng Maynila. Nandyan sa lugar, unang-una si RH29 Boy Gonzales. Boy. Edwin, dito ako sa Santo ng Jose Abad Santos at Tayuman sa Tondo, Manila. Wasak na wasak itong isang motorsiklo na kulay pink at nakahiga pa yung isang lalaki dito sa pinakakasal. Halos magkasunod na kaming dumating ng ambulansya ng lungsod ng Manila. Good morning. At yung itong aksidente nangyari kanina lamang, kaya agad itong nirespondihan ng ambulansya. Pero isa sa mga Manila Police District Enforcement Group, saan ito? Talusig. Ilan yung team rito? Parehas mo silang victim. Naka-motor? Pareha? Yung isa, Air Max. Itong isa, Mio. Mio. Ito yung Mio, yung wasak na wasak yung motor. Yung Mio natin, Nagkaroon tapos yung eastbound. Galing sa Ayuma, papuntang eastbound. Tapos dito sila nasalpuka sa katong-kato. Yung Air Max natin galing ng northbound papuntang southbound. May traffic light naman, gumagana. Pero anong initial na ano nyo? Na Most likely, yung kasi yung kaya nangyayari yung disgrasya pagka nakikita nilang maluwag yung kalsada. Yung-take advantage nila even though may stoplight tayo. Oo. O traffic light. Kaya nagsalpukan. At isa na lang, kamusta itong nakahiga? May mga Napalihan niya ata. nabalian. Naman yung ulo. Yung lalaki, may helmet parehas ba? Yung isang walang helmet. Yung naka-NMAX. Okay, salamat po. Ayun, salpukan. Ito yung binan. Kaya yung lalaki, dito pa, nabalian lang ang pinakatawan. Tapos yung wasak sa wasak, yung dating at yung ng mga itong police ay aalamin nila kung mga nakainom sa mga biktima ng aksidente dito sa Tayuman Corner, Abad Santos sa Tondo, Maynila. Unconscious ba yung isa? Unconscious pa yung isa? Oo, yung nakakausap naman kasi yung niya, dinadaing niya, may kasama siyang dinadaing niya, parang sabi nga ng pulis, parang nabalian. Kaya kailangan dumating yung kailangan na isakay sa ambulansya at madala sa paggamutan. Babalik tayo sa kanilang follow-up dito sa nangyaring aksidente. Kami lang. Kaya inabot ako nakabulagta rito sa nabanggit na lugar. Ito si Boy Gonzales para sa Disaris, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH29 Boy Gonzales. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Minus sa ating mga idol, lumahabol ang dalawang kumbatsero. Kami muna ang inyong kasama ngayong unang araw na 2026. Tina Nolasco. Ako naman si Edniel Parrosa. Ito talaga mga partner, literal na frontliners natin. Lalo na kapag mga very very important events such as itong ang pagpapalit ng kalendaryo. Parang hindi lang higit sa reporter tong mga ito, partner. Nakatutok talaga sila doon sa mga kababayan natin na kailangan ng mga immediate attention. Ganyan, yung mga binabalita natin na aksidente, napuputukan. Oo, at malamang wala pang tulog ito, partner. Yes, nakaantabay talaga yan. Ang Department of Health sa pangunan ng kanilang Secretary Ted Herbosa, at ngayon naman kasama natin ang kanilang tagapagsalita si Assistant Secretary Albert Domingo, Radio H. Asik Albert, good morning, Happy New Year. Magat Happy New Year, Edniel at Tina. Oo, sir. Happy New Year ang bati namin. Kaya lang, sinundan mo mga balita. Magkasunod na aksidente. Isa sa Malabon at dito sa Maynila. Kamusta ba, sir, yung assessment natin sa Magdamag dito sa DOH? I understand hindi lamang yung firecracker-related injuries. Mukhang meron din tayong monitoring doon sa mga aksidente. Tama ba, Asek?
Yes, tama yun na Edniel. Actually, naka-monitor ako nung report ni RH29 no, bago ako sumalang. Ito nga yung tinatawag natin na road crash injuries. Ano lang, no, isang bagay lang, minor correction sa lahat ng ating mga kasamahan sa media. Huwag natin tawagin aksidente. Tawagin natin banggaan. Inaalis kasi natin yung para mga senyalis na ay wala akong kasalanan. Kasi karaniwan, merong sigurong nakainom, di ba? Merong hindi naka-helmet. Kasi kung nasusunod yung mga safety precautions, hindi mangyayari yan. Yung talaan ko ngayon, kasi ngayon pa lang pumapasok yung mga bilang Edniel and Tina, no? Pero as of December 31 ng 5 a.m., kahapon po ng umaga, mas marami po actually yung mga road crash injuries natin, yung mga banggaan, 943. 943 nationwide simula December 21, yung naitala natin. At ang pinaka mga rehiyon po na nangunguna, hindi magandang manguna ka dito, pero yun yung kasi maraming tao eh. Region 4A, Calabarzon, 139 cases. Region 7, Central Visayas, 115. Tapos Region 11, Davao, 114. Karamihan po talaga dito, mga lalaki, mula 15 hanggang 29, 15 to 29 years old ang mga apektado. At pag tinignan natin yung datos, kaya pa yung mga sinasabi natin, Edniel sa Tina, base sa datos kasi yun. Una, ang karamihan po dito ay mga rider, mga motorsiklo, 69%. Nakita ko ngayong report, no, parang rider yata yung nakasemplang 69%. Tapos yun namang pong mga nakainom, 12%. Malaki po yun, kahit sabihin mong 12 na mukhang maliit. Hindi, maraming yun. That's equivalent to mga 114 na kaso ang nakainom dun sa ating talaan. 815 sa talaan or 86% ang hindi gumamit ng kahit na anong safety accessories. Ibig sabihin, pag rider, dapat naka-helmet na approved ng DTI. Kapag four-wheeler naman, dapat po naka-seatbelt. Oo. Asek, sa mga nabanggit nyong datos, ano pong, kung ikukumpara nyo po last year, ano pong difference? Kumpara sa last year, actually, mas mataas ng 84% kumpara ng 2024. For the same period, no, December 21 up to December 31. Kasi, Tina, nung 2024, yung naitala ay 513 lamang. Nasa 943 tayo. So, isa nga to sa mga maraming salamat na yan ng buwang tanong ninyo. No? Kasi, karaniwan nakatutok tayo dun sa fireworks-related injuries. Maya-mayang umaga papasok yung numbers niyan at medyo kami rin ay kumbaga nag-aantay. Alam namin pinakamarami talaga yung pasok December 31 ng gabi. So antayin natin yun. Pero nakakalimutan ng ating mga kababayan, lalo na ngayon siguro may mga pauwi, tamang-tama kung nakikinig po, no, kung nakainom kagabi, kung medyo nahihilo or puyat, wag na ho tayo magmaneho, magpahinga ho muna tayo at hayaan muna tayong uminom ng maraming tubig para maalis yung alcohol sa sistema natin. Yung magandang payo yun na Asek Domingo, ano yung mga dapat gawin ng magaling parties? Kasi kanina, bukod dun sa report ni Kuyang Boy G, yung report naman ni Edwin Duque, rider din siya, Asek. Tapos, galing din sa party, nakainom din daw. Isa rin yun sa mga sumemplang. Sumemplang rin. Ngayon, parang kung mayroon mang ibang rason yung aksidente or yung pagkakasemplang niya, ibang na yun, secondary factor na yun. Talagang hindi, ang una is nakainom talaga. So, ang unang payo is mag-rehydrate, Asek. Yes. Well, ang pinakaunang payo sa lahat, Edniel, is wag nang uminom, di ba? Pero wala na, nakainom na eh. Bigyan ko kayo ng tip. Ngayon, pagka nakainom na hydration po, no, lalo na yung mga galing sa party ngayon, wag ho tayong pumasok. Marami kasi mga paniniwala na hangover cure, kesyo kumain ka ng ganito, kumain ka ng ganyan. Alam niyo, si medisina, simple lang po talaga yan, yung tubig, hydration. Bakit epektibo sa mga, hindi ho ako kasama doon, pero yung mga manginginom, parang yung naglugaw ka sa umaga. Kasi yung tubig doon sa lugaw, yung sopas, hinahydrate yung katawan. Pares. Don, pakibilan nga ako ng pares ngayon. Asek, ano bang dapat? Mainit, maligamgam, o cold water? Okay naman po. Wala naman po pinipili na temperatura yung hydration natin. Kung saan po tayo komportable. So, yung iba ko para mabilis makainom, maligamgam mga iniinom. Kasi pag sobrang init naman, syempre ayaw naman natin mapaso. So, ang importante is mag-hydrate tayo. In one day, dapat ang iniinom nating tubig, mga 6 to 8 glasses, Tina. So, kung nagre-recover ka, bakit kasi ang hangover, ang kalasingan, na ganun ang epekto? Yung alcohol kasi, dagdag sa walan tayo ng tansya, kaya
kaya nga sumisemplang na nawawala yung tansya natin, yung ating tawag dito, yung kidney natin, yung bato, napapaihirin na madalas kaya tayo nadidehydrate. Ganun pala. Alam mo, partner si Asik, very, bukod sa credible to magsalita dahil DOH spokesperson, nakakatakot to magbanggit kasi pag nakita mo yan sa personal, very fit na tao. Sa picture Pinapanindigan. din, makikita sa picture mukhang physically fit. Mukhang hindi nagpapares kapag umaga si Asik. Pero sir, iwan lang namin yung sa hangover dahil nagawa na natin yung point. Pero balikan ko lang, I understand mamaya pa yung dating ng mga firecracker related injuries na report. Pero comparing doon sa last year, so far sir, ano nakikita natin? Pwede kitang bigyan ng datos from last year para alam natin, no, kumbaga nakaantay na lahat ng mga news desk, ito yung comparison. Noong 2024, or rather, December 31, 2024, umabot ng halos 200, isang ano lang yun, yung isang gabi, halos 200 yung bilang nung kaso. At kaya kami medyo sabihin na nating, tawag dito, ano bang term sa English? Basta cautious yan, maingat kami sa pagpasok ng datos. Kasi all the way up to December 30 ay mas mababa yung bilang kumpara sa 2024, Edniel and Tina. Pero alam nga naming mga taga-DOH saka doktor na hindi, ang pinakabugso kasi niyan yung mismong bisperas. So yun ang aantayin natin, no? Yung parang kumbaga comparison natin sa isang gabi nung New Year's Eve 2024 turning 2025, nasa almost 200 cases. Sana naman hindi umabot doon, pero based dun sa mga reports na sa lahat ng himpilan, naka-monitoring ho kasi kami, no? So parang nakikita namin, parang pumapasok yung iba-ibang mga fireworks related injuries. Actually sir, ang napansin nga namin ngayon, kasi bago naman tayo sumalang sa mic, nag-ikot tayo sa kalsada, partner, kakaunti yung smog. Tapos maliban dun sa areas na may parties talaga, wala ring halos basura ng paputok, yung mga papel ba? So parang ang dating sa akin is indication na kakaunti yung nagpaputok ngayon relatively. Sana ganon. Sana. Naway magdilang ang Helka, Edniel, no? Magandang indication 'yan. At isa rin, buti napansin mo yung nabanggit mo yung basura mula sa paputok, no? Isang paalala rin 'yan na valid sa ganitong oras sa ating mga magigising po at maglilinis, lalo na dun sa mga may mga nagpaputok. Huwag pong pulutin yung paputok. I-echo ko po yung advice ng ating Bureau of Fire Protection, no? Gustong-gusto rin ng DOH syempre, ay diligan niyo ho at ibabad ninyo ng at least mga 5 minutes yung paputok ng tubig. Hayaan yung malusaw yung papel. So, kuha kayo ng timba, buhos-buhusan nyo, or kung naka-hose kayo, huwag nyo lapitan. Diligan nyo lang ho, buhusan nyo, parang babad na babad siya. Tsaka nyo lang siya, walisin na. Huwag hong hawakan, huwag pupulutin, itabi na lang. Tapos, ang sabi rin ng BFP, hindi yan na tinatapon sa pangkaraniwang basurahan. Karaniwan yan, nilalagay yung parang pulbura. Pag natanggal na sa papel at natunaw na, nilalagay sa lupa at hinahayaan doon. Oo, maganda rin palang payo yan ngayon sa mga nangungulekta ng basura. Yung kanina, yung report ni Sherwin, yung naghahakot dyan sa Divisoria ng basura. Alam mo, nalungkot naman ako doon sa binanggit ni Asek dahil nalala ko yung insidente sa Tondo. Yun yung nangyari. Asek, alam mo naman ito, diniligan na yung paputok Yung pala, dapat 5 minutes at least yung babad. Saka basang-basa. Dapat basang-basa. Kasi ang ginawa, pinuhusan ng tubig, akala niya hindi nasasabog. Sumabog nakapatay pa ng bata. So ganun pala dapat mga 5 minutes at least, Asek. Yes, actually, alam mo, nung narinig ko lang rin, naka-monitor ako sa mga press con ng BFP tsaka PNP. Ang punto nila is, yung dapat matagal nakababad. Kasi pag binasa mo lang siya ng konti, parang ano pa nga daw yun dumadagdag yung peligro pag konti lang yung basa. Ikalawa, balik tayo dun sa Tondo, no, yung kawawa yung bata, yung 12 years old. Kasi parang rinipack niya. So, ang isa pang maaaring binasa mo at maaaring nalusaw yung packaging, pero kung merong bata, lalo na mga bata, nako po, na biglang para bang inipon, tapos pinagsama-sama sa maliit na lalagyan, parang nagkarga ka uli ng maliit na granada. Yan, pinapakita sa ating video. So sir, yung kabuuan ng report or monitoring ng DOH, again, inaantay pa ho natin sa mga kababayan yung pasok ng December 31, at least yung gabi, data sa firecracker related injuries. Yes. Yung road crash natin o yung mga banggaan, ano pa sir yung ano yung pinaka-assessment natin sa pagsalubong ngayon sir ng 2026?
May isa pa tayong pwedeng pag-usapan na putukan na Edniel sa Katina, pero hindi rin nakakatawang putukan to. Putukan ng ugat sa utak tsaka sa puso. Yung tinatawag na stroke, 'di ba? Brain attack tsaka yung heart attack. May datos ako as of December 31 morning rin at alam natin tataas pa to. No? Tawag natin dyan collectively non-communicable diseases. Yung tatlong binabantayan, brain attack, heart attack, tsaka hika. Yan, kasama ko dun sa mga hinika. Meron kasi yung hika. So kagabi, pagkabati, at matataasin yung bilang yan. Alam natin yan na dahil habang umuusok, medyo hihingali ng mga may hika. Sa ating bilang, as of December 31, 5 a.m., 288 po yung total na pinagsama-sama na stroke, heart attack, tsaka yung hika. Ang bilang po, ang breakdown, 180 ay nagkaroon ng brain attack, 77 ang heart attack, 31 bronchial asthma. Bigyan ko ng message, Edniel, tsaka Tina, no? Kasi ngayon, I'm sure marami pang mga pamilya, mga tradisyon yan, di ba? Para bang sumasalubong sa gabi, tapos sa mismong araw ng New Year, kumakain. Ingat-ingat pa rin ho tayo sa maalat, matamis, mataba, at saka mamantika. Ayaw natin dumagdag sa mga numerong ito. Oo, Asek, kamakailan na inilinaw nyo o tiniyak nyo na wala pang super flu dito sa Pilipinas. Pwede nyo po bang paliwanag sa amin, ano bang sintomas ng super flu? Dahil di man lingid sa ating kaalaman na marami ngayon ang may trangkaso at may inuubo at sinisipon. Ano po ba yung mga signs o mga masasabing may super flu ang isang tao? Opo, yun pong super flu, una Tina, kaya lang siya natawag na super flu dahil hinahanap ko ngayong scientific name niya, mahaba siya Sa totoo lang, parang ano yan, alala nyo nakalimutan ko na yung pangalan, merong sikat na variant ng di umano ng COVID na hindi rin naman na siya, ano ba yun? Basta anyway, pag madali kasing i-report, nagtatraction yan hindi lang sa atin, maski sa international. Pero yung super flu ay influenza A. Yan yung ano niya. Ang pinaka-subtype nga niya, AH3N2. Yon, nakita ko na. AH3N2. Nagkaroon na po niyan sa Pilipinas. O wag ko tayo matatakot. Nagkaroon na po yan sa Pilipinas ng mga bandang July, August. Mild rin po yung sintomas. Dahil parang ang flu kasi, nagbabago-bago po yan ng anyo. Tawag natin doon mutation, pero hindi naman siya ibig sabihin delikado. Ang sintomas ganun pa rin po. Ubo, sipon, lagnat, pananakit ng katawan. Now, Tina and Edniel, sa ganitong panahon, lalo nakakagaling na natin sa putukan ng mga fireworks at maraming ang usok sa kagabi, minsan iisipin natin baka nagkaroon tayo ng flu, no? Kaya lalo na ngayong umaga, baka may magising dito sa ating mga kababayan tapos sabihin, bakit namamaos ako? Tapos sumasakit ang lalamunan ko. Yung pala kagabi, ang todo birit my way, 'di ba? So hindi siya kaagad flu. Magkakahawig ho sila ng sintomas, pero ang kailangan natin bantayan kung ang sintomas na ito ay lumalabas sa mga matatanda, yung ating mga seniors, tsaka sa mga bata. Kasi sila yung pinaka-vulnerable. Tinawag lang na super flu dahil ang difference po niya ay? Okay. Ang full scientific name niya, Influenza A H3N2 J241 lineage, subclade K. O diba? Para siyang gamot, Tina. Kaya siya tinawag na super flu. Nilibila lang na super flu. Hindi dahil sa basta iba na lang ang super flu. Hindi dahil sa mas matindi itong klase ng flu o trangkaso. Yes. Okay. At ang magandang balita, dahil wala pa naman siyang dito. pangalanan. Okay. Sir, makibalita kami mamaya, sir, doon sa full report nyo. At in the meantime, sir, ingat ho kayo at maraming salamat ho. Happy New Year. Yes, thank you Edniel and Tina sa oras at Happy New Year rin sa lahat ng mga kasamaan sa DZRH. Good morning. Happy New Year. Ang DOH spokesperson Asik Albert Domingo, 6:58. RH number 1.